Welcome to YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol dito sa ating inaalagang mushroom fruiting bag, yung patubuan ng kabute. Itong hawak ko mga kamag, ito ay merong bagong silang na pinhead, at pwede natin ikumpara sa isang bagong silang na sanggol na dapat natin na alagaan at hindi pabayaan. Kapag itong pinhead na to ay pinabayaan natin at nawala yung kanyang freshness or yung magandang quality ng kanyang pagka-pinhead dahil hindi natin siya natingnan na mabuti at naalalayan at na-monitor yung kanyang dapat na i-monitor, yung hinihingi natin na humidity, temperature, yung kanyang ventilation at yung kanyang konting liwanag sa loob ng ating growing house para siya ay lumaki at maging high quality na white oyster mushroom. Ito yung ating mushroom fruiting bag, patubuan ng kabute. Ayan. Alright mga kamag, tuloy-tuloy lang yung ating pagpapabunga dito hanggang 4 to 5 months mga kamag. Tuloy-tuloy lang siya na magbibigay ng pinhead para magbigay ng maraming bunga ng white oyster mushroom. Kaya dapat ito ay ating minamahal at binibigyan ng tamang malasakit, tamang pag-aaruga at pag-aalaga. Hindi biro ang mag-alaga ng patubuan ng kabute. Danas na danas ko yan mga kamag. Andyan yung talagang isang halera na sobrang dami ay para bang titignan mo pa lang, para bang tatamarin ka na. Pero hindi dapat ganon ang maging mindset natin mga kamag. Dahil yan ay ating tinanggap, ating sinimulan na hanap buhay or ating tinanggap na trabaho bilang isang caretaker, or shout out sa mga caretaker ng mga patubuan ng kabute. Shout out sa inyo lahat. Panoorin nyo itong video na to at mapaliwanag ko sa inyo na mabuti kung paano nga ba talaga tayo mag-hand carry ng mushroom fruiting bags. Sa isang growing house mga kamag, hindi mawawala dyan na may mga bags tayo na magkakaroon ng sakit, magkakaroon ng hindi magandang kondisyon. Yun ang dapat natin na nakikita sa loob ng growing house. Ang hahanapin natin dyan, yung mga fruiting bags na possible na nararamdaman mo at naobserbahan mo na meron pala silang karamdaman, na meron pala silang sakit, na dapat yon ay makita natin para sa ganon ay magamot natin. Ang paggagamot lang doon mga kamag, kukut-kutin lang natin, lilinisin lang natin yung nguso, tatanggalin natin kung ano yung kanilang nararamdaman doon sa kanilang katawan o katawan ng fruiting bag. Hanapin natin yon. Ang makikita natin dyan mga kamag sa nguso ng fruiting bag, makakakita tayo dyan ng mga black molds. Yan. Makakakita tayo dyan ng mga parabang abo na pusot na parang mamon. Tatanggalin natin yon mga kamag. Mag-i-script tayo ng bago. Kung kinakailangan natanggalin natin ang PVC para malinis natin na mabuti ang nguso ng fruiting bag, tanggalin natin. Ganon mga kamag ang gagawin natin na pag-aalaga ng isang patubuan ng kabute. At titingnan din natin mga kamag kung meron yan na paulit-ulit kong ine-explain dito sa ating mushroom vlog. Ang hahanapin natin dyan yung mga napuputol na stem ng mushroom. Hahanapin natin yan sa nguso ng fruiting bag. Pag hindi nyo tinanggal yon, mabubulok yon. At pag nabulok yon, magkakaroon ng sakit ang fruiting bag. Ngayon, imbis na maganda ang kondisyon ng fruiting bag, papangit siya. Doon nagsisimula ang kanyang sakit. At pagkatapos, babahayan siya ng mga fruit fly. Yon, babahayan siya ng fruit fly kapag hindi nyo yun tinanggal. Kaya kailangan, napaka-importante na pagpapasok kayo ng growing house, silipin nyo isa-isa ang mga nguso. Silipin nyo yan. Huwag kayong tamarin dyan. Hahanapin nyo sa mga nguso ng fruiting bags yung mga
sorghum, yung nilagay natin na binhi ng kabute. Baka meron pa dyan na hindi natatanggalan ng binhi ng kabute. Kailangan din yung tanggalin din yon, dahil yon ay tumitigas at pwede rin siyang mabulok. Yun din yun nagiging sanhi kung bakit tumatagal ang pagbigay niya ng pinhead. Alright mga kamag, at hahanapin din natin dito sa mga nguso ng fruiting bags mga kamag, yung mga nadadry. Hahanapin natin yung mga nabulok na pinhead o na-dry na pinhead. Pag nakakita kayo ng mga na-dry na pinhead, tanggalin nyo na yon. Tanggalin nyo na. Alisin nyo na siya at i-strip nyo ng bago. Dahil kapag hindi nyo rin yung tinanggal, yung mga nadadry na pinhead, pwede rin siyang mabulok. At ngayon, isa rin yon sa makakabala sa bagong pinhead na lalabas. Kaya kailangan natin yon tanggalin, yung mga nadadry. At ganun din yung mga flower. Pag may nakita kayo ng mga flower na mga kabute na na-dry na rin, na-dry na sa puno, tanggalin na rin kagad yon. Huwag nyo nang hayaan pa, huwag nyo nang antayin pa na yon ay mabulok. Ayan mga kamag ha, yan yung mga babantayan natin dyan mga kamag. Dyan sa ating mga fruiting bags na inahalagaan. Bago ko malimutan, kapag meron kayong nakita na tubig na natutulog dito sa nguso, i-drain natin mga kamag. Tusukin lang natin ng panusok dito para siya mag-drain. Dahil yung tubig na yon ay pwede rin maging sanhi ng pagdilaw ng ating fruiting bags. Kaya make sure na ma-drain natin yung mga natutulog na tubig dito. Yan, di-drain natin yan. Hindi naman kasi may iwasan yan na magkaroon ng tubig yung uso ng fruiting bags, dahil nagmi-misting tayo nag-apply tayo ng tubig. Kaya talagang obligado na sila ay papasukan ng tubig. Kaya yun lang ang magiging natin, prevention sa pagdilaw ng ating fruiting bags, i-drain natin yung tubig. Dahil yan talaga ang tamang na ginagawa. Yan ang tama na pag-aalaga ng isang mushroom fruiting bags. Itong mga fruiting bags na ito mga kamag, mapapasin nyo, magaganda sila, puting-puti. Mas maganda yan mga kamag, ma-maintain yan. Pero habang umiidad ang isang fruiting bags, at yan ay habang yan ay nabugbog na sa kaka-harvest natin ng white oyster mushroom, yan ay unti-unti pumapangit ang kanyang itsura. Unti-unti dahil nalalaspag na sila. Pero kapag bago ang fruiting bag mo at 1 month pa lang napapangit mo na, ang ibig sabihin meron kang kapabayaan, merong pagkakamali sa pag-aalaga mo. Yun lang yun mga kamag. Maniwala ko kung ang isang fruiting bags ay 4 months to 5 months pangit na, normal lang yun kasi nabugbog na siya. Nabugbog na siya sa kakabunga. Pero kapag ang fruiting bags ay napapangit mo sa loob ng 1 buwan, hindi tama. Hindi tama ang pag-aalaga na ginagawa mo. Kaya lagi kong pinapaliwanag at nilalagay natin dito sa ating YouTube channel, ano nga ba ang tamang pagdidilig at paano nga ba ang tamang pag-harvest. Anyan lahat sa ating YouTube channel yan. Pwede nyo balik-balikan para hindi ka maligaw o nalimutan mo yung isang bagay na yon. Ang pinaka-importante mga kamag, wag na wag tayong magdudunong-dunungan. At ito pa, wag na wag tayong mag-shortcut sa ating trabaho, sa ating hanap buhay. Wag na wag natin dadayain yung oras na nakalaan para sa iyong trabaho. Para sa trabaho mo yun oras ng trabaho mo yun mga kaamag, dapat ibigay mo dun. Huwag mong hahaluan ng ibang bagay. Huwag mong gagamitin ang oras mo sa trabaho sa ibang bagay na hindi related sa trabaho mo.
Kaya kailangan tayo ay consistent. Consistent at magmalasakit tayo ng tama, magmahal at magtrabaho 100% na pagmamahal. Ayan mga kamag. Ganyan lang. Kagaya ko mga kamag, ito hindi sa pagmamayabang mga kamag. 3 growing house ang inaalagaan ko ngayon. Ang mini-maintain ko. Pagka pinagsama-sama natin yan mga kamag, yan ay nasa 10,000 floating bags mga kamag. Pero kaya ko siyang alagaan, kaya ko siyang diligan sabay-sabay. Kung sa pagdidilig lang mga kamag at pag maintain ng kondisyon ng loob ng growing house, yung 3 growing house kayang-kaya ng isang caretaker dahil ginagawa ko yan mga kamag. Pero ito naman ang masasabi ko naman, kapag naman nag-harvest sa 3 growing house, yun naman ang aaminin ko, hindi ko na kaya mag-isa yun. Kailangan ko na ng assistant. Doon ka lang kukuha ng assistant. Pero yung aalagaan mo na 3 growing house sa pagdidilig lang at pag-check ng mga floating bags, pasok na pasok ang oras mo doon sa 3 growing house. Kapag binigay mo 100% ang pagmamahal, ang tamang pag-aaruga, ang tamang malasakit, mag-harvest tayo ng maayos. Kukuha tayo ng maraming white oyster mushroom. At syempre mga kamag, para sa mga beginners, wag na wag kayong mahihiyang magtanong. Magtanong kayo sa mga eksperto katulad ko. Pwede kayong mag-message sa aking YouTube channel. Magtanong kayo kapag meron kayong hindi alam, dahil napakahirap nung nagdudurong-dunungan mga kamag. Alright? Ayan. Ngayon, 3 growing house mga kamag ang inaalagaan ko ngayon. Very easy, napakadali. Umisan nga 3 growing house na yung dinidiligan ko, nakakasabay pa yung pag-i-steam ko, yung pagpapasturate ko ng patubuan ng kabote. Huwag tayo magrereklamo na hindi natin kaya. Basta lagi nyong sabihin sa sarili nyo na kaya nyo. Huwag mong sabihin na hindi mo kaya. Bago mo sabihin na hindi mo kaya mga kamag, subukan mo muna. Yan yung lagi kong pinapaliwanag at binibigyan ng wastong kaliwanagan yung ganyang sistema. Alright mga kamag, eto mga kamag, kaya ko ginawa itong video na to para sa mga beginners at para na rin sa mga caretaker. Ngayon, 3 growing house ang sinabitan natin ng patubuan ng kabote. Kaya ba ng isang caretaker yon? Hindi. Hindi kaya ng isang caretaker yon. Dahil 3 growing house, sasabitan mo ng ng kabote, ng patubuan ng kabote. Hindi kaya yon. Ang kailangan mo rin mga 5 tao o 4. 4 lang, pwede na. Tulong-tulong kayo. Tulong-tulong na isasabit yung patubuan ng kabote. Isang growing house pa lang yun, ha? Isang growing house. Ang tanong, yung 4,500 na isang growing house, kaya ba tapusin na isang araw? Kaya. Kaya yun. Basta solid ang trabaho. Nasa tamang arrangement ang trabaho. Kayang-kayang tapusin ng isang araw yun. Yung pagsasabit sa isang growing house na 4,500. 4 na tao. Alright, maliwanag yun mga kamag. Dahil, kaya ko na ipaliliwanag yan mga kamag, dahil yan sa haba-haba ng taon, magmula ngayon na ako nasa mushroom industry, subok ko na yan. Yan na yung ginagawa namin. Yan na yung routine Kaya ako nakasabi yung ganyang mga bagay. Kaya kapag meron kayong sinabit
na patubuan ng kabute, tapusin nyo isang araw. 4 kayo, kayang-kaya yan. Para kinabukasan, iba naman ang gagawin natin mga kamag. Mag-aano naman tayo, maglilinis. Maglilinis tayo ng patubuan ng kabute. Lilinisin natin to, yung nguso mga kamag. Tatanggalan natin ng takip, tatanggalan natin ng bulak, tatanggalin natin yung ating nilagay na binhi ng kabute. Ang tanong mga kamag, isa paglilinis ng mushroom protein bags. Ito, minsan may nagpapasakit ng ulo sa akin ito eh. Kaya ba yon? 4,500 piraso na protein bags. Kaya ba yon linisin ng isang tao lang? Hindi. Hindi kaya yun. Mahirapan yung isang tao doon. 4 or 2. Sa 2 kaya. 4,500 sa isang araw. Tapos yun. Basta lagi ko nga sinasabi, yung oras mo sa trabaho, para dun lang yun. Para sa oras ng trabaho yun. Doon mo lang siya ilalagay talaga. Huwag mo siyang hahaluan ng ibang bagay na hindi related sa iyong trabaho. Kapag hindaluan mo ng ibang bagay na hindi related sa trabaho mo, tatagal ang sistema. Kaya nangyayari doon, nasabi na hindi kaya tapusin. Kasi nga, meron tayong isiningit na ibang bagay na hindi naman related sa ating trabaho. Pero kung focus ka, pupukusan mo yon sa isang araw, 2 kayo, maglilinis kayo ng mushroom protein bag, kayang-kaya yon. Ako na magsasabi sa inyo mga kamag, tagaktak ang pawis mo dyan. Tagaktak ang pawis mo dyan. Ako na magsasabi rin na hindi biro ang maglinis ng mushroom protein bag, yung patubuan ng kabute. Kinakailangan meron kang baon damit dyan. Kung mga 2 o 3 magbaon ka. Dahil napakahirap. Ako lang nagsasabi, napakahirap ang maglinis ng iisa-isahin mo yan. 4,500. Hindi ganun kadali mga kamag. Hindi ganun kadali. Pero kahit na tumagaktak ang pawis mo sa ginagawa mong paglilinis, okay lang. Okay lang yun mga kamag. Siyempre, trabaho mo yun. Masaya ka dapat doon. At pwede naman tayong gumamit ng electric pan pansamantala kapag tayo ay nagtatanggal ng bulak, ng papel, ng goma o ng binhi ng kabute. Pwede tayong gumamit pansamantala ng electric pan. Gamit muna tayo para hindi tayo mainitan sa loob ng growing house dahil talaga sobrang init. Napakainit talaga. Kahit ako hindi ako tumatagal eh. Kaya nga maraming naiinis. Ganito pala kahirap. Kahirap pala mag-alaga ng kabute. Ang dami pinagdadaanan. Yan talaga eh. Yan talaga. Pero bago tayo magreklamo, solusyon muna. Bago tayo magreklamo, yun ang laging itatandaan mga kamag. Solusyon muna bago reklamo. Malay mo, yung ginagawa mo na yon, balang araw, mapaunlad mo, mapagyaman mo, at balang araw, hindi ka caretaker habang panahon. Yung technology na natututunan mo dito mga kamag, ikaw rin ang makikinabang sa bandang huli mga kamag. Kaya hindi tayo dapat dito, bawal dito ang tamarin. Huwag tayong tatamarin dito. Dapat lagi tayo ditong energetic, masaya. Dapat wala tayo ditong reklamo. Kapag tayo pumasok ng growing house, huwag tayong malulungkot. Dapat lagi tayong masaya. Kung meron man tayo dyan na nakikita ng mga bugs na nagkaroon ng sakit, anuhin natin, gamutin natin.
Yun lang ang paraan doon. Ano ba ginagawa sa mga taong may sakit, di ba? Ginagamot. Kaya ganun din ang gagawin natin sa ating protein bag. Gagamutin din natin. Tayo lang gagamot niyan. Hindi na natin kailangan tumawag ng kung sino-sino pa. Tayo lang. Yung ano lang natin, yung pagmamalasakit. Yung attention lang natin, ibigay natin sa kanya 100%. Ngayon, kung talagang hindi ginawa mo na lahat, 100%, nandiyan ka na. Hindi pa rin siya nagbunga. Oh, ba't ka malulungkot? Okay lang, marami naman yan eh. Oh, pero, sikasin mo lang na yung bawat may sakit na bugs ay hindi na makahawa pa. Dahil possible na pwede siyang maghawa-hawa. Kaya, yun ang dapat natin na iintindihan sa pag-aalaga ng fruiting bugs. Alright mga kamag, medyo mahaba-haba na naman yung ating napag-usapan ngayon. Sana marami kang nakuwang idea o natutunan sa ating pinag-usapan. Ako si Kaamag. Welcome ka sa aking YouTube channel. Huwag mo kalilimutan i-subscribe, then like and share ang aking video para sa ganon ay lagi kang updated sa mga bagong video na aking i-upload. Alright, thank you for watching and God bless you all. Bye-bye!